Magandang araw mga amo at welcome sa College Topics. So sa video na to ay pag-uusapan natin itong katatapos-tapos lamang na press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos at syempre kukomentuhan din natin itong mga nagaganap na pag-aresto sa mga di umano ay kinasuhan na ng mga DPWH employees o yung mga opisyal ng DPWH na sangkot dito sa maanomalyang flood control project. Siguro. Kani-kanina lamang ay naglunsad o nagsagawa ng press briefing si Pangulong Bongbong Marcos at syempre katulad ng inaasahan natin ay naging matipid lamang ang kanyang mga sagot at well, usually around 20 or 21 lamang ang tinagal yung kanyang briefing at kalahati nito ay hinugol lamang niya sa pagpapaliwanag ng mga ikama ng mga developments ng ilang mga ahensya ng gobyerno at syempre yung paggamit ng AI. So nakikita ng ating gobyerno na mahalaga ang paggamit ng AI. So the rest naman is syempre yung mga tanong ng mga journalist dito at dalawang katanungan ang umukaw ng aking issue. Sa una ay syempre ang sa pag-aresto dito sa mga sangkot sa flood control project dito nga po sa korupsyon na to. At syempre, ang magiging sagot nga lang ng Pangulo dyan ay katulad ng mga nauna niyang mga press briefing ay kasuhan ang dapat kasuhan at well, sa tingin ko ay kumbaga pababayaan niya na harapin ni Martin Romualdez ng kanyang pinsan itong mga aligasyon na to at nakapagbigay na rin naman ako ng komento patungkol diyan at well, uulitin ko lamang na syempre marami ang nagsasabi na ito ay sa lamang palabas at itong mga pag-aantalang nagaganap na to ay kumbaga ginugol para sa isang isang palabas, isang preparasyon kung paano makakalusot ang mga dapat makalusot. Hindi ba? So, halimbawa doon ang samantanong sa aking eleksyon ay nagtanong patungkol nga po dito sa kung estado ng relasyon nilang mga kapatid ni Senator Aldo Marcos at well, limitado lamang ang naging sagot niya pero doon sa huli na sinagot niya ay medyo lalawakan lamang natin ang konti at magbibigay tayo ng konting paliwanag. Siyempre, kunin din natin yung yung side ni Pangulong Bongbong Marcos bilang isang kapatid siguro. Well, katulad nga po ng hinihiling ng marami ng mga kritiko at ng mga posisyon ay hindi mapagbibigyan hindi na drug ng mga kritiko. So, off the table. Ako, ito personal lang ako sa tingin ko dapat talagang ipakita niya, di ba? Na once and for all kailangan maitabi na o maisagpagi na conclusion na ito patungkol nga po sa di umano ay paggamit ng ating Pangulo ng pinagbabawal na substance. So, pero magkaganon man siyempre bilang Pangulo, karapatan pa rin hindi natin siya mapipili. Pero siyempre, hinihingi na ng marami yan. So, sa tingin ko, dapat pag-isipang mabuti ni Pangulong Bongbong Marcos yan. At pagdating naman dito sa relasyon nilang magkapatid,
Well, talagang kung kukunin natin ang ika nga paliwanag ng mga taong nakapalibot sa kanya at ng maging ni Pangulong Bongbong Marcos ay napakapangit nga naman din na siyempre na ang problema ng isang pamilya ay ibubuyang-yang mo o ilalahad mo pa sa madla. Lalong-lalo na sa kaso nila na sila ay isang prominenteng pamilya. At siyempre, nasabi ko na to dati na kapag ka ikaw ay may kaanak, lalong-lalo na mga kadugo, kapatid, at ika nga siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, ito'y hindi lang niya kapintasan. Kapintasan din to, siyempre, ng buong pamilya. Hindi ko ba? Kahiya-hiya nga naman. At hindi na nga dapat ika nga ipangalandakan pa. Kumbaga, tama rin si Senador Lacson na hindi ika nga hindi ugali ng isang pamilyang Pilipino ang iginalaw ni Senador Amy Marcos. Pero, siyempre, may pangontra din tayo dyan. At ito po ay sila ay mga public figures, hindi ho ba? Mga public servants sila. At ang kanilang ika nga pribadong buhay ay kaakibat na o halos pansamantalang pagmamay-ari na ng publiko dahil sila ay mga aktibong tagapaglikod ng pamahalaan. So, ang interest ng nakararami pa rin ang dapat na manakit. At kung sa opinyon o may pagdududa na talagang may katotohanan ito, tungkulin lamang dapat ng inaakusahan na patunayan na ito ay hindi totoo, hindi ba? At mangyayari lamang po yan kung magkakaroon nga po ng isang ika nga transparent na pagsusuri kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero magkaganon man, hindi ko rin na sinasabing mali si Senador Pangkilo Lacson dahil ika nga ugaling Pilipino talaga yan. Pero siyempre, kailangan may mga ugali tayong mga Pilipino na kinakailangan ng pamilya. Hindi. Kasi pagka ang problema ay ika nga hindi na kaya ng pamilya. Hindi na kaya ng pamilya. Siyempre, kailangan humingi ka na rin ng tulong sa iyo. Yan na para sa akin lamang, sa ganang akin lamang. Sad to say nga lang po na talagang sila po ay mga public figures. Pagmamay-ari ganyan sila ng public. At syempre, bilang mga pinaglilingkuran, karapatan lamang na malaman natin kung mentally and physically fit ang ating mga tagapagmumuhay. Hindi naman masama rin tingin nyo. Hindi po ba? Ngayon, pagdating dun sa mga bagay na yan, siyempre, iiwan na rin natin yan. Iiwan na rin natin yan sa sa kapalaran. Hindi po ba? Ito ay mapagbibigyan o kung papaano. Pero siyempre, hangad pa rin ng marami na mag-usa na si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug-post. Dahil ngayon, ang gustong palabasin ng mga kaalyado na ay panandalian lamang kung issue na unti-unti na kumukuha. Yun ang paliwanag. Pero nakararami pa rin sa mga Pilipino na kanilang pinaglilingkuran ay nais pa rin malaman ng katotohanan. At hindi po ba, sabi nga nila, the truth shall set you free. Hindi pa ba? So, dito naman tayo sa ikalawang paksa na ating bibigyan ng komento. At patungkol nga po ito dito sa mga nagaganap na pag-aresto. Saan siyempre marami ang nagtataka sa Madang Tuwang kung bakit ang mga inuna ay yung mga tao maliliit. Ika nga, yung mga taga-DWH, mga opisyal,
official ng DPWH na lumipad. Ah, mga official ng DPWH na ika nga dali lang at may lumilipad. Hay nako, buset. Ika nga, atensyon na kayo, may lumilipad ng insekto, baka pumasok sa tenga ko eh. So, nahuli ko na. Dali lang Ah, ah, ah. Ay nako, hirap talaga yun. Wala kang studio. Ika nga. So, wala na tuloy ako. Teka, dun nga po pala tayo. So, marami nagtataka. Sama na rin ng inyong code kung bakit yung mga taga-DPWH na mga inuunang ngayong aresto din ng ating gobyerno. At bakit hindi inaaresto itong mga kongresista na sangkot, diba? Sangkot dito sa mga anomalya flood control projects. Naturalmente, ang kakatwiran nila, kailangan airtight, ika nga. Airtight ang kaso. Pero nakataka naman ako, bakit dito sa mga taga-DPWH, sa mga empleyado o mga opisyal ng DPWH ay ura-urada airtight na. Airtight na agad yung kaso nila. Hindi mo ba? Hindi naman ito yung mga inaasahan ng Pilipino na dapat mauna. Pero tama sila, di ba? Unang batch pa lamang to. At, well, bigyan na rin natin ng papuri. Hindi ko ba? Bigyan na rin natin ng papuri itong mga ginagawang hakbang ng ating gobyerno dahil nga naman nag-aaresto na sila. Pero siguro sa aking palagay, tinatansya nila kung ika nga nasasatisfy nila yung demand ng masa para sa hustisya. Pero uunahan ko na sila. Siyempre, ang inaasahan po ng maraming Pilipino ay mga matataas na politiko ang maaresto na. At bali-balita pa, may mga ilang official daw ng SunWest na kung saan ito ay pagmamayari ni Saldico ay nakalabas na ng bansa. So, medyo makupan. Ika nga, yung mga may kwarta, yung mga may koleksyon, yun ang naunang makatakas at yung mga simpleng empleyado lamang na sigurado o barya-barya lang ang nakulimbat ang inuuna nila. At syempre, wala rin naman itong mga tao na itong kakayahan na makatakbo sa ibang bansa. At kung meron man, hindi sila makapagtatago ng matagal dahil barya-barya lang naman talaga ang nakuha ng mga halatang-halata naman. Hindi ba? Hindi kapares ng mga kongresista, ng mga senador na daang milyon, bilyon-bilyon ang nakuha, anytime, makakalabas sila ng bansa. So, siguro, antayin natin sa mga susunod na mga araw. At syempre, inaantay natin yung December 15 na sinasabi nila na may mga na opisyal ng ating gobyerno ang magpapasko sa kulungan. Hindi ba? Hindi pa natin nakakalimutan yan. O baka naman kayo ay nakakalimutan na. Hindi ba? So, hintayin natin kung ano ang mga magiging kaganapan. Kasi ako, medyo hindi ako satisfied. Pero at least, hindi ba, sabi nga nila, inuumpisahan na. At malamang, bukas, kung mamaya, pagliwanag, ay may magtanong ng mga journalist sa kanila at sabihin na parang hindi ito yung mga taong inaasahan natin unang maaaresto at ang siyempre magiging reply nila, isa pa lamang po. At di ba, inaayos pa lang yung mga kaso para maging airtight. Ika nga. So, tingnan natin mga amo kung ano ang susunod na kabanata. So, dito ko muna tatapusin ang video na to at
Sa susunod ko pa po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw, Chris.